first favorites ko to na gagawin, which is gonna be a regular segment on our channel. Kaya very excited akong i-share sa inyo yung aking January favorites ko. Kung gusto nyo malaman yon kung ano-ano, just keep on watching. Pagpasensyahan nyo na guys ha, kung merong mga foreign languages talaga. Kung merong mga side music kayong naririnig dyan, kasi yung aso ng kapitbahay, kumakanta kasabay ng nagvi-video kay namin kapitbahay. Di ba, bongga? So, starting off with this Nature Republic starting off with this Nature Republic Soothing Gel. Ito yung pinaka-favorite ko talaga na nakuha dun sa haul namin ng Korean skincare products. Kasi, very soothing talaga siya sa skin, and lalo na pag nilagay nyo siya sa ref, 'di ba? Ilang beses ko na 'to naipakita sa inyo, and hanggang ngayon talagang pinapakita ko pa sa inyo kung gaano siya kaganda talaga sa skin. Actually, pinapagamit ko na din 'to kay Skyler dahil gustong-gusto niya nagpapamassage ng paa kay Ate Jazz. So sabi ko kay Jazz, sige gamitin mo 'to sa binti ni Skyler para hindi siya masyadong mag-dry. Although hindi ko talaga alam kung pwede to sa mga kids, lalo na for Skyler on that age. Siyempre, with supervision, talagang tinignan naman namin kung magre-react yung skin niya. And so far, wala naman nangyari, which is, nag-moisturize lang yung skin niya. na-moisturize lang yung skin niya. So, yun. Happy naman ako, and I love this one. And then, syempre, hindi din to mawawala sa favorites ko na yung Black Sugar Mask. This is from Skin Food. Also, kasama to dun sa haul ng Korean skincare products. Dahil guys, actually, alam ko matagal nyo nang inuungot yung, yung skincare routine. Pero, patient lang po. Antay lang, antay. Kasi, gusto ko pag ibinigay ko sa inyo yung skincare routine ko, talagang kampante ako na yun at yun ang gagamitin ko. Kaya yung mga ilang products na ginagamit ko sa ngayon, talagang inoobserbahan ko pa siya kung talagang maganda yung effect niya, and yung mga results na naibibigay niya sa skin ko is pang long term talaga. So anyway, isa dun to. Ito, kampante na ako. Nakasali to dun sa skincare routine ko. Kasi siya yung ginagamit kong pang exfoliate sa skin tuwing Saturday. Saturday nga lang, actually. Pero minsan kasi pag nararamdaman kong nagbi-build up na yung mga whiteheads and blackheads dito sa nose ko, and especially dito sa may pisngi, ginagamit ko siya kasi siya yung sugar na pag nirub mo sa skin mo, hindi siya mahapde. Dahil maliliit lang yung yung parang consistency ba ang tawag doon, or yung mga granules, hindi siya masyadong malalaki. So, very manageable siyang i-rub sa skin. At the same time, meron siyang mga moisturizing effect na pagka binanlawan mo yung skin mo, very luminous siya after. Kaya gustong-gusto ko to talaga. This is from Skin Food. And then, syempre, hindi mawawala yung kapartner niya na ginagamit ko. This is from COSRX. It's Galactomyces Whitening Power Essence. Ito, ginagamit ko siya bago ko mag-makeup. Hindi ko pa masyado tong hindi ko siya masyadong pinapakita sa mga videos kasi ko pa siya. Kumbaga, inaaral ko pa talaga siya kung meron ba talaga siyang dating sa skin o meron ba talaga siyang mga major effect na nakakatulong sa skin ko so far. Pero, ang kinagusto ko kasi sa kanya, pag in-apply mo siya sa skin, very slimy siya, as in super dulas. Tapos, a little goes a long way sa kanya. Isang pump mo lang, makakover mo na yung buong face. Pero, pag natuyo siya sa skin mo, super matte talaga. As if wala kang nilagay na product sa skin. Yan, you can get this products, skincare products, directly from Style Korean. You can follow them here sa Instagram, Style Korean. Tapos, ang website pala nila, stylekorean.com. Yun lang. So, yan, mga skincare products. And then, syempre, hindi rin mawawala sa skincare routine ko is yung pang-lips. Syempre, kayo, alam ko na mahilig din kayo mag-apply ng mga liquid lipsticks na yan, lalo na yung mga super matte sa lips, di ba? All throughout the day, nakalagay yan sa lips mo. Syempre, pag tinanggal mo, meron niyang mga nagbabalat-balat or mga bitak-bitak. Syempre, ayaw mo naman siyang tuklapin ng ganyan, di ba? Which is makakasugat and mahapdi talaga sa skin. Ang ginagawa ko, pagka uwi ko sa bahay, or hindi ko siya araw-araw ginagamit talaga kasi konti lang siya guys, nanghihinayang kong ubusin siya. Although, out of stock kasi siya at the moment dun sa seller. Kaya tinitipid ko siya.
ginagamit ko to pag talagang nararamdaman kong makapal na yung build up nung dead skin dun sa lips ko. Kasi organic to. This is a mixture of sugar and salt with chocolate mint lip scrub, which is very good talaga. Ang sarap niya, guys. Actually, tinanong ko nga si Jet, nung una ko tong ginamit, kung kinakain ba siya o pwede ba siyang kainin. Sabi niya, try mo kasi organic naman yan eh. Tsaka yung mixture niya is sugar and salt, which is, hindi ko siya actually kinain. Sinubukan ko lang. Maalat-alat siya ng manamis-namis. You can get this, guys, from Sugar X Salt PH. So, kapwa mami natin yung nag-formulate nito, which is suitable for breastfeeding moms. And then, meron din ako nito, hindi ito mawawala sa akin. Actually, ilang buwan ko na itong ginagamit. Wala na siya, oh, diba? This is the RMK Whitening Deodorant. Hindi ko lang siya sa kilikili ginagamit. Ginagamit ko din siya sa paa ko na minsan mabaho because of all day wearing the shoes. And pawisin kasi yung paa ko, guys. So, ito, nakatulong talaga siya para mamatify yung paa ko and yung kilikili ko. And then, nakakaputi din siya ng kilikili. So, you can get this from RNK here in Instagram. Siyempre, hindi rin ako mawawalan ng makeup remover. Ito, favorite na favorite ko talaga siya. This is from L'Oreal Paris, yung micellar water nila. Kasi talagang nare-remove niya kahit yung waterproof na eyeliner and mascara. At saka, alam nyo, ilang beses ko nang parang nadisgrasya yung sarili ko na nararab ko ng husto yung cotton sa mata ko and tendency nakakapasok siya sa loob ng eyes ko. Pero hindi siya humahapde. Para lang talaga siyang tubig. Wala siyang effect dun sa mata ko na nakapasok siya sa loob, so walang teary-eyed na nangyari, walang paghahapde, walang pamumula na nangyari. So, yan. I like this L'Oreal Micellar Water. And then, this one, lately, ginagamit ko na talaga siya. Nakuha ko to kay Raisa nung nag-event kami sa Yepon ni launching nila last year. Last year pa, nakalimutan ko na anong buwan yun. Pero kung mababalikan nyo, guys, kung natatandaan nyo, yung marami kaming YouTubers and vloggers na nagsama-sama. Tapos nag-after party pa kami. So, ito, this is from Raisa. Own formulation niya to. This is the Celine powder. Ginagamit ko siya pang set. Comparable daw to kay RCMA, which is, kinompare ko nga doon sa RCMA ko, wala naman ako nakita masyadong pagkakaiba na sa kanilang dalawa, except na parang ano lang to, ito, mas maputi siya ng konti kaysa kay RCMA. Tapos, syempre, yung palagi nyo nakikita ko na foundation na ginagamit lately, alam nyo ako na very oily yung skin ko. Tapos, kung natatandaan nyo, usually, pinopost ko before sa mga makeup of the day ko. Gustong-gusto ko yung Maybelline Dream Velvet nila na line of foundation. Pero, simula nung nasubukan ko tong si Maybelline Fit Me Matte Poreless, hala, dinisregard ko na yung Maybelline Dream Velvet ko, and siya na talaga yung naging holy grail ko sa ngayon sa foundation. Kasi siya yung tipo na very creamy siya pag in-apply mo sa skin. Tapos luminous siya habang biniblend mo siya. Pero once it dries out, talagang matte siya. And kahit papaano kasi malalaki yung mga pores ko, guys. As in, hindi siya kayang itago ng mga primer na intended for blurring out ng mga pores. Or katulad nito na intended siya for pores talaga, pero hindi nila kinakayang itago yung mga pores ko. So siya kahit papaano na-smoothen out niya yung surface ng skin ko. Kaya I really love this one. Matte Poreless ng Fit Me. Ang gamit kong shade, guys, is Natural Beige. Tapos, ang pinang-set ko everyday for my office makeup is this one. Essence All About Matte. Para sa akin, ang ganda ng combination nilang dalawa. This is Matte Poreless, tapos this is a translucent pressed powder to mattify your skin, which is wala, talagang, nagkasundong silang dalawa sa face ko na very oily. Tapos, syempre, ginagamit ko din palagi yung Everbilena na duo in meron siyang blush at saka pang contour. Ito talagang favorite na favorite ko to
Kumbaga, masasabi ko talaga favorite ko siya this month. Hanggang next month siguro, hanggang maubos talaga tong, tong palette na to. Kasi, very affordable siya, on the go, at saka, siya magka-partner na yung kulay niya. Hindi ko alam, pero lately, sinusubukan ko din siya dun sa mga nagpapa-makeup sa akin sa office. So, bumabagay siya kahit kaninong skin tone. Kaya siguro subukan nyo guys, maganda tong shade na to. In the shade Baked Fig. Madaya ba ako pag ginawa kong favorites is tatlong liquid lipsticks. Puro talaga sila liquid, no? Hindi ko alam kasi ngayon talaga, usong-uso or in demand talaga tong mga liquid lipsticks na to. Kaya, isi-share ko na lang din sa inyo. Yaman lang din naman na nagfa-favorites na tayo. So, syempre, alam nyo to, favorite ko to, ColourPop in Solo. You can get this from Look Cosmetics. Maganda yung shade niya, guys. Ginamit ko din to sa Bride Ones. Gustong-gusto niya yung shade. So, yan. Ayan yung shade niya. Ang ganda talaga. Bumabagay ito kahit kaninong skin tone. Tapos, meron din ako nitong Rimmel London Provocalypse. Bigay lang din to sa akin. Pero nung nasubukan ko siya, ang ganda. Red siya, yung pinaka-color niya. Tapos, alam niyo kung ano yung kinaganda nito, guys. Long-lasting talaga siya. Dahil meron siyang... Ayan yung swatch niya. Ayaw niya mabuo. Ayan. Meron siyang, parang meron kang second application na ilalagay, which is yung magiging parang liquid lipstick sealer or yung pinaka, ano ba tawag dito? Yan, Lock and Shine na ia-apply mo para maging long-lasting talaga siya. Wala talaga siyang, wala siyang bleeding, hindi siya mag-fade or whatsoever. So, yan, Rimmel Provocalypse. Ito din lately, gustong-gusto ko na din siya because of the formulation. This is from Lonely Planet. Bigay lang to ni Ate Marisa, yung subscriber namin. Ate, maraming salamat po. Papakita ko sa inyo yung shade, guys. Ayan. Diba? Actually, isang swipe mo pa lang, buong-buong na yung kulay niya. Tapos, hindi siya kasing dry ni ColourPop. Actually, if you're gonna ask me kung ano yung mas gusto ko ng formulation, mas pipiliin ko tong si Lonely Planet. Kasi yung sa kanya, super creamy ng consistency niya. Ang kapal ng color niya, pero para siyang, second skin mo lang, or second skin sa lips pag in-apply mo siya. As if wala kang suot na lipstick talaga. Which is, gustong-gusto ko. Ayan, guys. Siyempre, yung favorite kong lashes, hindi rin ito mawawala. This is from Lash Lab Manila in Kimberly Mink. Ito yung mga ginagamit kong lashes, guys, pag pangmalakasang na makeup or yung mga eyeshadow na mala Kardashians effect. So, yan. Malaki talaga siya. Pero, very lightweight. Pag suot mo siya, hindi siya mabigat. And, actually, pag tinignan mo siyang straight na ganyan, mukha lang siyang natural. Pero pag tumagilid ka, talagang makapal yung lashes mo. This is from Lash Lab Manila. You can also follow them on Instagram, guys. Tapos, syempre, ito din, favorite na favorite ko. This is a brush from NYX in number 5. Ito yung ginagamit kong pang dust off ng mga kung ano-ano. Actually, pinang-retouch ko din siya pag magpa-powder ako or magbe-bake ako sa under eyes. Tapos dito sa gilid ng nose. Maganda siya kasi super lambot talaga niya. You can get this from NYX. Marami tayong mga NYX stores dyan sa mga mall. Kaya, make sure to follow them lang. Tapos, ito yung pinaka-favorite ko talagang pangkilay, guys. This is from NYX Sculpt and Highlight Brow Contour. Ito yung ginagamit ko. Diba napanood nyo naman doon sa tutorial ko? Ito talaga yung ginagamit ko, guys, na pangkilay. Pang araw-araw sa office makeup ko. Napanood nyo naman doon sa tutorial ko, diba? How very easy to apply or gamitin tong pangkilay na to. Ayan. Ayan yung shade niya. Meron siyang pencil, which is yung pangkikilay mo. Tapos sa kabilang dulo, yung highlighter niya. Na i-apply mo doon sa brow bone to highlight your brows. Ganyan. Ang gamit kong shade ay rose brown. So, you can get this from NYX stores or mga NYX sellers dyan online. Maraming yan.
Ito, ginagamit ko siya for mga natural looking eyebrows or yung mga hindi masyadong pulido or defined. Pero if I want a defined brows, ang ginagamit ko is yung NYX Micro Brow Pencil. Ito, meron siyang pencil sa kabilang dulo na super nipis talaga and wala, manipis talaga siya eh. You can do actually yung mga feathered brows na tinatawag nila or yung mga feathering strokes. Ito, very applicable siya doon. Tapos, sa kabilang dulo, meron siyang spoolie, di ba? How handy and on the go talaga. Isang bitbitan mo na lang. Actually, napansin ko na comparable siya dito sa Brow Wiz ng Anastasia Beverly Hills. Yan. Kung naghahanap kayo ng dupe nito ni Anastasia, you can opt to NYX Micro Brow Pencil. Tapos, ito, favorite ko din siya. This is from Maybelline Hyper Sharp Wing Liner. Kasi, lately, parang, napapagod na ako ng nag-i-smudge yung ginagamit kong liner na Sansan. Actually, maganda si Sansan, guys. Pero, hindi siya pang long wearing talaga kasi nag-i-smudge siya. So, naghanap ako ng magandang liner na available locally and drugstore makeup lang siya. So, ito yung nakita ko, si Maybelline. Manipis na manipis yung pinaka-line, yung pinaka-applicator niya and mahaba siya, which is makes it very easy to apply. Yan. Pero guys, hindi siya waterproof. So, ang tendency niya, minsan, pag nagkakabit ako ng lashes at medyo naiyak-iyak ako ng konti, nawawala yung guhit niya dito sa my inner corner of my eyes. Pinadala lang din to ni Shipee Shop. Actually, hindi ko nga alam kung parang ngayon lang yata kayo nakakita sa favorites ng ganitong product. Pero, feeling ko makakatulong to sa inyo. And favorite ko din siya kasi, importante na meron ka nito. This is an alarm for rape. Rape alarm. So, nakalagay dito, she's against rape. So, ito, papadala ko to kay Jazz. Actually, kay Jazz talaga to binigay. Actually, pinapadala ko talaga to kay Jazz. Hiniram ko lang ulit siya kasi gusto kong i-share sa inyo and gusto kong magkaroon din kayo nito, guys. You can get this from Shipee Shop. Yun, sa Instagram, Shipee Shop. Meron siyang alarm na ipaparinig ko sa inyo, pero sobrang lakas lang. Nagtakip na si Jet ng tenga niya. So, yan. Yun. Diba? Talagang yung mga nasa paligid mo, magtataka sila and ma-alarm mo sila kung anong mangyayari sa'yo. Diba? Very helpful to. Maganda to. Tapos, ito, share ko din sa inyo yung favorite na favorite kong makeup pouch. Ito yung ginagamit ko sa work araw-araw. Dito ko nilalagay yung makeup ko. This is actually a brush set pouch. Meron siyang mga brush sa loob, which is good din kasi very soft yung mga bristles nila and aray ko, nalaglag. So, yan. The essentials din siya sa brush, which yung mga the usual or the brushes you should have when you're about to start doing makeup on yourself. Ganyan. Merong mga pang eyeshadow, pang powder, pang contour, pang liquid, pang kilay. So, this is very good, guys. Ang ganda pa ng kulay niya and talagang mapapakinabangan mo yung pouch niya. Very spacious, social, rose gold yung kulay. So, yeah, I like this one. And then, ito pa, yung hindi mawawala sa favorites ko. Ito, binili ko to kay Grace Laha Inigo sa Facebook. Pwede nyo siyang i-search kasi siya yung nagbebenta nito. Acrylic brush holders. Hulaan nyo guys, magkano lang to? 500, diba? Murang-mura na siya. Kasi yung mga ibang nagbebenta, 800. Yung iba parang almost 1,000 pa. So, meron na siyang kasamang mga beads. Actually, hindi pala to kasama talaga sa binenta niya. Binigay niya lang sa akin to as a free kasi subscriber ko din siya at the same time. So, gift niya na sa akin yung mga beads na kasama sa loob. Pero if you're looking for a brush holders, ito very secure siya. Hindi siya malalagyan ng alikabok. Meron kasi siyang rubber na parang sa pen. So, 4 pieces yung rubber niya. So, yan.
This is very nice. And maganda pala yung quality niya dahil wala siyang mga sharp edges. And then, syempre, meron din akong favorite na pabango. This is from Purple Water PH. Pinadalhan niya ulit ako ng mga bagong scent like the Bulgari Amethyst and yung Versace Crystal. Actually, matagal na to sa akin. Naubos na nga. Ito yung pinakabago talaga. Bulgari Amethyst. Kung natatandaan nyo guys, yung pinakaunang-unang naging favorite ko sa kanila is yung Miss Dior Blooming Bouquet. Na hanggang ngayon, meron pa din ako. Is talagang long-lasting yung amoy niya, guys. So, kung naghahanap kayo ng mga designers, perfume-inspired na locally made, you can opt to Purple Water PH in Instagram. Tapos, I also have this bag. This is my favorite pang-event bag. So, pang-malakasang, pang-sosyalang bag. This is from Kate Spade. Tote bag siya. Simple lang siya. Ganyan. O, diba? Tapos, open lang siya. Nilagyan ko siya ng bag stuffer. This is from Oh My Bag PH. Yung bag stuffer pala. Kung gusto nyo, kung naghahanap kayo ng mga pampalaman sa bag nyo para hindi siya malukot. So, yan. Ganyan yung itsura niya sa loob. Bayong. Meron lang siyang mga lalagyan or yung mga pockets, mini pockets sa loob. Gustong-gusto ko kasi yung mga ganitong bag, guys. Kasi ako, ayoko na nagsasara-sarado, bubukas-sarado, kung may kukunin. Para easy access lang. Which is hindi rin good kasi ano siya takaw, dukot, ganyan. Galing to kay Ede sa subscriber ko siya. Binigay niya to nung nag-meet kami ng mga sisters niya na si Ate Ria at si Ate Lu. Salamat girls for the bag. And then, last one on my favorites is this one. Ito din yung mga pangmalakasan kong heels or sandals na ginagamit for events. I love these sandals kasi simple lang siya, pero pag suot mo na sa paa, parang pang modelo siyang sandals. This is actually from PRP. Nabili namin siya on sale. Parang wala pa yata siyang 1,000 nung nabili namin. 800 lang ba to, babe? Parang 800 pesos lang. Yan. That's it guys for my January favorites. Ayan, dahil first time kong gumawa ng ganito, ng mga monthly favorites. Let me know guys sa comment box down below kung ano pa yung mga dapat kong improve or kung paano ba dapat ginagawa tong favorites na to. Tama ba yung mga na-share ko sa inyo? Enough ba yung mga information na naibigay ko sa inyo? So just yun, let me know down. Tapos sana nagustuhan nyo yung mga products na i-share ko sa inyo and masubukan nyo din and makatulong sa inyo dun sa mga nag-iisip dyan kung ano yung mga dapat nyong gamitin and dapat nyong bilhin. Yan, kung nagustuhan nyo yung ginawa kong favorites ngayon, please give me a thumbs up. If you're not yet a subscriber, mag-subscribe na kayo guys for more monthly favorites and mga makeup tutorials na gagawin ko soon here on our channel. And syempre, follow us on our Instagram account and Facebook account. Tapos, pwede nyo din po akong i-add sa aking personal Facebook account na Nina Pepper. Yun, hanapin nyo lang po ako doon. Nandun yung pagmumukha ko, makikita nyo. Guys, nag-enjoy talaga ako sa video na to na na-share ko sa inyo yung mga favorites ko. Kasi favorites ko talaga sila yung love na love ko yung mga yan dahil favorites ko sila. Enough nang daldal ko na, no? So, magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye, everyone!